Ilang linggo na lang at makikipagbakbakan na ulit ang Gilas Pilipinas para sa unang laban nila sa FIBA World Cup qualifiers kontra sa team ni Jericho Cruz na Guam. Pero 3 linggo bago ang tournament, 2 sa core player ng Gilas ay malabo daw makalaro at yan ay sina JB at Kai Sotto. Tara pag-usapan natin ang mga problemang kinakaharap ngayon ng Gilas bago ang laban nila sa Guam National Team. Pero bago yan, like and subscribe lang mga idol para sa latest basketball news and highlights. Ilang linggo na lang bago sumabak ulit ang Gilas Pilipinas sa FIBA World Cup qualifiers at guess what? Unang kalaban natin ng Guam National Team na pinamumunuan ng PBA player na si Jericho Cruz. Sounds like an easy matchup on paper, pero huwag tayong kampante. Kasi habang palapit ng palapit ang laban, mas dumarami rin ang problema ng Gilas. 3 linggo bago ang tournament, 2 bigatin sa core lineup natin ang questionable pa rin kung makakalaro. Si Justin Brownlee at si Kai Sotto. At dito na nagsisimula ang tunay na issue. Unahin natin ang issue kay JB. Alam naman nating si Brownlee ang puso ng Gilas nitong mga nakaraang laban. Yung energy, leadership at killer instinct niya, sobrang hirap palitan. Pero dahil sa medical issue na hanggang ngayon ay hindi pa totally cleared, mukhang hindi pa siya makakasama sa opening window ng qualifiers. Wala pa ring final update kung kailan siya makakabalik at kung ma-approve ba agad yung clearance niya para makalaro ulit bilang naturalized player. Ang masakit dito, ito yung tipo ng sitwasyon na kahit gusto mong magtiwala sa depth ng Gilas, mahirap itago yung kaba kasi iba talaga kapag may Brownlee sa court na. Samantala kay Kai Sotto naman, alam natin na si Kai dapat ang defensive anchor at rim protector natin pero hanggang ngayon may injury concerns pa rin siya. May reports na nagre-rehab pa siya at hindi pa 100% game ready. Alam mo yung feeling na may 7'3" kang weapon pero hindi mo magamit sa laban na ganito kaimportante? At sa system ni Coach Tim Cone na heavily reliant sa spacing, rim protection at pick and roll defense, yung pagkawala ni Kai malaking butas talaga. So ngayon, anong plano ng Gilas? Maraming usapan na baka mag-fill in muna si Ange Kouame para isalba ang posisyon ni Brownlee at siya daw ang pwedeng stepping in as rebounder at sa rim protection. Plus ang addition ni QMB na kahit papano ay magbibigay relief sa Gilas since nandyan pa naman si AJ Edu at Junmar Fajardo to help the front court ng Gilas. Pero syempre, iba pa rin pagkumpleto ang lineup. Sa 3 linggong natitira bago ang laban sa Guam, mukhang si Coach Tim Cone ay nasa full-on adjustment mode. Testing rotations, checking chemistry at siguro umaasang may miracle recovery sina JB. Kung tutuusin, dapat straightforward game lang ito kontra Guam. Pero given na si Jericho Cruz ay known competitor, physical guard at may familiarity sa Philippine style of play, pwedeng maging tricky itong laban. Hindi lang ito basta warm-up, test ito ng resilience ng Gilas kahit incomplete lineup pa tayo. Pero kahit na ganito ka-challenging ang sitwasyon, kung may isang bagay na consistent sa Gilas Pilipinas, yun ay yung puso. Ilang beses na rin tayong humarap sa adversity, lineup issues at kulang sa preparation. Pero pagdating sa court, hindi tayo basta sumusuko. Kaya sa darating na FIBA World Cup qualifiers, kahit incomplete, kahit underdog, expect Gilas to fight. Dahil kung may isang bagay na hindi kailanman na-injure sa team na to, yun ay ang puso ng isang Pilipino.